Napanood nyo ba yung mga malulupit na bakbakan dyan sa Senado? Nako po. Hay, parehas ba tayo ng nararamdaman? Nalungkot ba kayo sa mga naririnig ninyo dyan sa hearing sa Senado? Nako, ako halos-walos wala akong nagawa maghapon. Gawa ng kakanood dyan sa hearing na yan. At isa lang ang akin na patunayan. Isa lang ang aking napatunayan na ang hearing na yan ay puro kabalbalan lamang. Kasi dito nagkaroon na ng shortcut eh. Sa nakikita ko, hindi lang pinapangalanan. Hindi lang pinapangalanan netong si Alcantara at saka itong si Bryce, yung secretary. Kasi pag pinangalanan mo yung secretary, madadali niyan yung mga amo ng secretary. Sino ba amo ng secretary? Sino ba ang nagtatalaga sa secretary? Presidente. Nakikita naman natin dito na iniiwas nila kay Presidente, iniiwas nila kay Romualdez. Pagka deliberasyon ng budget, kapag nagdi-defend ng budget ang Department of Public Works and Highways, sino uma-attend? Si Bryce ba? Sino uma-attend? Si ano ba? Si Alcantara ba? Kasama lang sila para pag may tinanong sa mga distrito nila, makakasagot sila. Pero ang humaharap talaga dyan, yung secretary. Siya magdi-defend ng budget. Si Inday Sara nga, di ba? Budget ng OVP. Siya yung pinahaharap ng mga congressman eh. So ibig sabihin, lahat ng galawan dyan, alam ng sekretary yan. Kasi kung hindi alam ng sekretary yan, kung blinded ang sekretary niyan, kada merong budget hearing, kakabahan yung mga gumagawa ng kabulastugan sa ilalim niya. Bakit? Kasi baka mahuli sila, hindi nila kasabwat yung sekretary eh. 'Di ba? Kasi kung kasabwat mo yung sekretary, madi-defend nyo yung mga budget nyo. Tama ba? Kaya hindi ako naniniwala, hindi sangkot ang sekretary dyan. Hindi lang nila sinasangkot yung sekretary, gawa ng yung sekretary directly reporting to the Malacanang. Okay, sige, napunta na tayo ngayon sa congressman. Si Zaldico. Yung kanilang pinapangalanan. Wala nang ibang congressman si Zaldico lang. So si Zaldico yung pinapangalanan nila. Hinanap natin yung amo ni Alcantara. Hinanap natin yung amo ni Bryce. Hinanap natin yung amo ni Diskaya, ni Wawaw. Ngayon napunta na tayo sa amo ni Alcantara. Sino yan? Si Zaldico. Hindi ba natin nahanapin kung sino yung amo ni Zaldico? Pwede bang mas malakas si Zaldico kaysa sa Speaker of the House? Pwede bang mas malakas si Zaldico kaysa sa Presidente? Di ba? Siyempre si Zaldico may amo din. Sino amo ni Zaldico? Na asawa niya? Ang amo ni Zaldico, siyempre si Romualdez yan. Siya yung Speaker of the House eh. Nilagay siya, inappoint siya ni Speaker of the House para maging appropriations chairman eh. So ngayon, pag tinanong mo, sino ngayon ang amo ni Romualdez? Siyempre, sino pa ba mas mataas kay Romualdez kundi si Bongbong Marcos? Sinong pumipirma ng mga budget sa Pilipinas? Hindi ba si Bongbong Marcos? So ano pang pinagtatalo-talunan natin dito? Kasi mayroon akong nabasa na isang tawag din eh. Isang sagutan, na napakaganda ng sagutan na ito. Itong sagutan na to, hindi ko alam kung kailan naganap to eh. Pero itong sagutan na to, ito yung nilalaman. Tinanong ni Cayetano si Mr. President. Ayan, si Mr. Senate President. Mr. Senate President, sa bunganga nyo na po mismo lumabas na imposibleng hindi makakakilos si Bryce kung hindi alam ng boss niya. At yon ay si D.E. Alcantara. Yes, absolutely correct. Sabi niya, correct yan.
Oo, napakadaling analisahin. Kahit elementary, maiintindihan yan. Yan yung sabi ni Tito. Sabi ngayon ni Cayetano. Therefore, ang ibig nyo pong sabihin na sangkot dito si Alcantara. Nakakasigurado kayo. Diba? Yun ang tanong. Nakakasiguro ka ba? Nasangkot dito si Alcantara. Oo, sabi niya, yes. Wala pang matibay na ebidensya. Alam kong wala pang matibay na ebidensya. Alam kong alam mo din 'yan. Oh, hindi ba? So naniniwala si Soto na si Bryce ay sangkot. Si Alcantara ay sangkot. Oh, tapos sinasabi niya na kahit na wala pang matibay na ebidensya. Ito walang matibay na ebidensya. Ako ay naniniwala nasangkot siya at alam kong alam mo din yan. Sabi naman ngayon ni Cayetano, kung ganon, Mr. President, si D.E. Alcantara rin po, hindi makakakilos ng walang nagmamaniobra ng pondo. Nang wala siyang boss na mas mataas, which is Zaldico. Tama? Di ba? So, Alcantara, Zaldico na kagad. Wala nang si Bunuan. Okay lang yun. Si Zaldico. Sabi naman ngayon ni Soto, yes! But we need more evidence para madiin ng husto. Para walang lusot, para sa tingin ko, patungo sa kanya ang lahat ng ebidensya. Pero sa tingin ko, sabi niya. Sabi niya, naniniwala siya na si Alcantara may boss. Sino yung boss ni Alcantara? Si Zaldico. Sabi niya, pero kailangan pa natin ng maraming ebidensya para madiin siya ng husto, para walang lusot. Pero sa tingin ko, patungo sa kanya ang lahat ng ebidensya. So wala pang ebidensya kay Zaldico, sa tingin pa lang niya patungo doon. Ito, tinan mo dito kasi sa Pilipinas, we are following the trail of evidence, 'di ba? Dapat ganoon pag nag-iimbestiga ka. Ebidensya, susundan mo kung saan pumupunta yung ebidensya. Dito hindi. Alam mo na kung saan pupunta yung ebidensya. Saan ka naman makakita na nag-iimbestiga, alam na kagad kung saan papunta. Assumption na 'yun. 'Di ba? Halimbawa, nakita mo to. Ito. Saan papunta tong ebidensya na to? Yun lang yung susundan mo. Pero ito, ang sinasabi ni Tito Soto dito, ito yung ebidensya, umaandar pa lang yung ebidensya, alam niya na kung saan papunta. May na mag-iimbestiga ba na ganyan? Di ba ganyan si Boyeng Rimulya mag-imbestiga? Di ba? Maghahanap siya ng ebidensya. Meron na siya kagad suspect. Tapos, maghahanap siya ng ebidensya para idiin yung suspect na yun. Hindi dapat ganun mag-imbestiga. Kapag ikaw ay nag-imbestiga. Nagulat ka, no? Pag ikaw ay nag-imbestiga, kailangan yung pinakadulong ebidensya, yun ang susundan mo. Susundan mo hanggang sa, ikaw pala. Pagbukas mo ng pinto, di ba? Uy, putragis ka, ikaw pala. Ikaw pala may kasalanan. Ganun, hindi eh. Dito shortcut na nila eh. Parang papunta rito, hindi. Kailangan natin dalhin dito. So ang tanong, may ebidensya na ba kay Zaldico? Sabi niya, wala pa pero mukhang dun papunta. Wow. So sige, okay. Kung dun papunta ebidensya, sabi ni Cayetano, ibig sabihin, Mr. President, hindi rin makakakilos si Zaldico kung walang mas malaking tao sa likod niya na siyang may kakayanang mag-approve ng mga budget at nagpapalakas ng loob niya. Ayun, ngayon. Siyempre, Zaldico ka na eh. Papunta na kay Zaldico eh. Ngayon, sabi ni Tito Soto, well, that's still a question mark. Don't drop names without proper evidence. Dapat alam mo yan dahil isa kang mambabatas. Anak ng tinapay, noong si Diskaya, meron na kayo kagad, kahit wala pa naman kayo ebidensya, dinidiin nyo na kagad. Nung nalaman nyo yung boss ni Diskaya, dinidiin nyo na kagad. Nung nalaman nyo yung boss ni Alcantara, na si Zaldico, wala pang ebidensya, dinidiin nyo na kagad. Nung aalamin natin, yung amo ni Zaldico na mas mataas sa kanya, sino pa bang mas mataas sa kanya? Si Romualdez ang mas mataas sa kanya. Ngayon, sasabihin nyo, teka, wag muna.
Huwag kayong basta-basta nagpapangalan ng wala tayong ebidensya, ha? Ayun pala, ha? Hindi tayo magpapangalan ng walang ebidensya. Pinapangalanan na nga lahat ng walang ebidensya. Pinangalanan si Jinggoy, walang ebidensya. Lahat puro kwento lang. Wala pang mga dokumento na magpapatunay. Pinangalanan si Villanueva nang hindi rin naman siya yung nakatransaksyon. Yung pera, ibinigay sa ibang tao. Kay Jinggoy, ganun din. Hindi rin naman direktang ibinigay yung pera kay Jinggoy. Kay Bong Revilla, parang ganun din. Hindi rin naman direktang ibinigay yung pera. So, lahat ng nangyayari na to, kung walang kahit CCTV footage, kahit walang mga dokumento, receiving copy, na nireceive nila yung mga kayamanan na yan, hindi ba walang ebidensya? Hindi ba hearsay yan? O so ngayon, noong yung amo na ni Zaldico yung hahanapin, teka, preno, wait, wait lang, sobra ka naman, ang bilis mo naman magano. Hindi ka pa pwedeng magbintang-bintang na lang nang walang ebidensya. Nung si Zaldico wala pang ebidensya, sabi mo patungo na sa kanya yung ebidensya. Tapos ngayon, nung hahanapin natin sino yung amo ni Zaldico na mas mataas sa kanya at ang patutunguhan nun si Romualdez dahil syempre, siya napirma eh. Biglang preno, biglang kailangan natin ng ebidensya. O hindi ba? So ito yung sinabi ngayon ni Cayetano. So ayun, lumabas din. Kapag maliit na isda ang huhulihin gaya ng mga kontraktor, engineer, then Zaldico na nilaglag na ngayon kahit walang evidence, sila na. Pero kapag nababanggit ang mas malaki sa kanila na alam naman natin yun ang ulo, biglang pumapasok ang dapat more evidence. Di ba? Tingnan nyo kung gaano ka-unfair itong si Tito Soto tsaka si Lacson. Noong ang hinahanap, mga mabababa, nasa ibaba, kahit walang ebidensya, freeze assets. Kahit hearsay lang ng mga engineer, nabanggit lang yung mga pangalan, walang mga ebidensya to walang picture, walang text message. Lahat to puro hearsay. Ano na kagad? Freeze ang assets ni Jinggoy, freeze ang assets ni Villanueva, freeze ang assets ni Bong Revilla siguro. Pero noong nag-iisip na yung mga minorya na may amo din niya si Zaldico, aba kailangan na ng ebidensya. Sobrang unfair naman. O sabi kasi ni Soto, after nun, that's a different story. It depends on the credibility and integrity ng inaakusahan. So ibig sabihin, if we're talking about Zaldico, si Romualdez. So ngayon, depende daw sa integridad ng inaakusahan, which is si Romualdez. So ibig sabihin, sinasabi ni Tito Soto na si Romualdez ay may integridad. So ba't ikaw magdi-decide nun? Na siya'y may integridad kaya hindi siya pwedeng basta-basta pangalanan. Kailangan hanapan muna siya ng ebidensya. Anong ebidensyang makakapagturo kay Romualdez? Putang inang Zaldico na ito, nawawala. Diba? Ngayon, ito sabi ni Cayetano, so you're telling me now, Mr. President, na mataas ang kredibilidad nung nasa likod ni ko? Wag na tayong maglokohan si Romualdez. Pag siya ang sangkot, preno na. Dapat hanggang Zaldico lang muna, ganon. So kaya nga, nananawagan ngayon tayo dito kay Zaldico. Na Zaldico, gusto nilang huminto sa'yo. And the reason why pinatakas ka nila, tinan mo ito palagay ko ang nangyari dyan Pre, tumakas ka muna. Basta takas ka muna. Takas ka, tapos linisin namin dito. Pucha, ito naman tatanga-tanga si Zaldico. Tumakas naman. Shung, lipad siya. May sakit sa puso kunyari. Ngayon, hindi alam. May balibalita nasa France, may balibalita nasa Singapore.
Pero umiskierda siya. At sinabi niya na sasagutin ko lahat ng yan sa tamang forum. Po, tragis yan. Sasagutin lahat ng yan sa tamang forum. Tinan nyo, karma. Ginawa niya yan kay Tebes eh. Di ba yun din sabi ni Tebes, sasagutin ko sa tamang forum. Pinauwi si Tebes. Ganon din siya, sasagutin din daw niya sa tamang forum. So, eto ngayon ang problema. Kaya, pinaalis nila si Zaldico. Akala ni Zaldico, ito tingin ko lang, alam ko mali ito. Hindi to totoo, pero gumagawa lang ako ng istorya. Gumagawa lang ako ng senaryo. Sa kasiyahan nyo lang lahat. Pinaalis nila itong si Zaldico. Ang dahilan nila niyan, alis ka muna tas ayusin namin para hindi ka na madamay, kami ng bahala rito. Si Zaldico naman, gunggong din, umalis. Yung pala, kaya nila pinaalis, putang ina, ilalaglag nila. Ngayon, nilaglag na nila. Zaldico, puro ganun na. Anak ng tinapay, eto na. Hindi na makauwi yung tao. Putang ina nyo. Paano ako uuwi ngayon dyan? Hinahanap ako ng mga Pilipino, gusto akong katayin. Putya na, budol ka, Zaldico. Pinaalis ka nila para makaiwas ka, pero putang ina dito, nilaglag ka nila. Tapos ang masaklap ngayon, huminto na sa'yo. Dahil hindi ka nila makausap sa Senado. Hindi ka nila matawag sa mga investigasyon kasi nga wala ka. Patay ka ngayon dyan, Zaldico. So, the buck is on you. Huminto na sa'yo yung tren. Dapat maraming istasyon yun. Putsang ina, hininto na nila sa'yo. Dahil gunggong ka, nagpabudol ka sa kanila, tumakbo ka para makaiwas, yung pala ilalaglag ka nila. Kaya kung ako sa'yo, sir, walang ibang makakapag-salba sa sarili mo. Mas bababa ang liability mo pagka yung amo mo, sinabi mo. Hindi kami naniniwala, Zaldico, na sa liit ng ulo mo na yan, tanga ka eh. Hindi kami naniniwala sa liit ng ulo mo yan, naisip mo lahat tong skandalo na ito. Naniniwala ako na may mas magagaling sa'yo na nag-utos sa'yo. Kaya ka lang nilagay dyan para merong muka yung mga trabaho nila. Kasi sa mga hearing ng appropriations, hindi ikaw ang nagpipreside. Ang nagpipreside si Kimbo. So ibig sabihin, wala ka talagang alam. Negosyante ka lang na naging congressman pero wala ka talagang alam. Ngayon, may nag-uutos sa'yo, inuutos mo lang din. Alam natin na hindi ikaw talaga yan. Meron kang amo. Yung amo mo, ilaglag mo na. Dahil kung napaalis ka nila at ikaw ay nilaglag nila dito, maniwala kahit nasang lupalop ka ng mundo sa laki ng perang pinag-uusapan dito. Nakita mo galit ng taong bayan nung linggo? Sa sobrang galit ng taong bayan at sa laki ng perang pinag-uusapan dito, putyang ina, sa liit mong tao, ang dali mong isilid sa sako. Napakadali. Kaya kung ako sa'yo, sir, magsalita ka na. Kasi kung hindi ka magsasalita, naku, wala na. Your time is ticking. Gumawa ka na ngayon, kung nakikinig ka man ngayon, gumawa ka na ng sinumpaan mong salaysay. At ilaglag mo na din kung sino talaga yung nagpapatakbo sa'yo. We believe hindi ikaw ang pinaka-guilty dito. Baka nga ikaw pa yung least guilty. Kung meron kang mas mataas na amo, kailangan sabihin mo na para mawala na sa'yo. Kasi yun ang sinasabi dito ni Tito Soto eh. Masyadong malinis ang reputasyon ni Romualdez. Malinis ang reputasyon ni Romualdez. Paano naging malinis? Siya ang pinuno ng house. Siya ang nagtalaga kay Zaldico. Tapos si Zaldico gumawa ng kabalbalan. So, kanino yung responsibilidad nun? Di ba dapat doon sa Speaker of the House? Hindi ba? Kaya yan. Yun ang natin ngayon. At tayo ay magbabalik. Hindi pa pala tayo nagtatapik. Paumpisang pa lang yan. Salbo pa lang yan. Diyos ko po, kalahating oras na. Pakadaldal mo talaga, Boss Dada. Pero sige, pag-usapan naman natin itong mga nangyari kanina. Siguro naman, naintindihan nyo na yung gist nung sinasabi natin, di ba?
na itong si Lacson at saka itong si Tito Soto, mukhang pero malamang hindi totoo yan. Kasi ako lang naman nagsabi, wala naman akong kwenta talaga. Tsaka sinungaling ako, hindi ako dapat na iniintindi. So talagang inagaw nila yan kay Marcoleta, ang Blue Ribbon Committee, para alam nila kasi magaling si fortune teller si Tito Soto. Sabi niya yung mga ebidensya papunta daw kay Zaldico, alam daw niya yun. Kaya nga ako naniniwala na yung hearing, alam nila kung si Marcoleta ang leader, papunta talaga yan doon sa totoong mga kasalanan. Sino? Alam natin papunta kay Zaldico yan eh. Kasi sinabi na ni Inday Sara yan eh. Yung budget, 2 tao ang nag-a-approve. Sino? Si Zaldico at saka si Romualdez. Sabi ko dapat ipatawag si Inday Sara dito sa Senado eh. Kasi siya ang unang nag-expose dito sa DepEd, nangungumisyon daw yan si Zaldico at saka yan si Romualdez eh. Siya nagsabi nun, may statement siyang ganun, dapat imbestigahan nyo rito, ba't hindi nyo iniimbita? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang